Patok! Listahan ng mga hit, pop at swak sa panlasa ng masa. Patok! Lahat ng the best, pasok! Patok! Magandang tanghali, kagapay ako po si Lemuel Rainier, kayo nakatutok na sa Patok dito sa FEBC Radio TV. Kayo po ay nakikinig sa 702 DJS AM Band ngayong Sabado ng tanghali. At pwede rin mapakinggan at tutukan sa Facebook Live Worldwide, pwede rin sa YouTube channel natin or sa Instagram or IG. Pwede po kayong bumisita sa ating website dahil tayo Far East Broadcasting Company Philippines. Pwede pa kayong tumingin sa febc.ph. Pag-aralan niyo po mabuti ang ilang impormasyon dyan. You can pay about it and also you may click Donate Now. Pag ginawa po niyo yan, please inform us, lalo na during office hours on Monday to Friday para ma-assist po kayo ng CCRD ng FEBC. At ngayon nga po ay Sabado ng tanghali na naman, makakasama natin na isa na namang bisita dito sa Patok. Magandang tanghali, Mr. Ervin Arsiaga. Magandang tanghali po. Yes, maraming salamat Sir Ervin sa inyong willingness and availability para mag-share at maibahagi ang mga patok sa inyong business. So, itong business ba niyo, no? H2O, Purified Drinking Water. So, kailan po ba ito naumpisahan? Actually po, nag-aaral pa lang po ako. Plan ko na to start business po na katulad po ng industry ng mag-provide po ng malinis na tubig sa aking mga residente, no. Nung nakagraduate po ako ng college, no, nasali ulit po sa aking isip na umpisahan po o pagplanuhan na po yung ganitong klaseng business. So nag-start po talagang yung pinaka naayos po or na-build tong business na to is on December 8 po, 2020, last year po. Okay, so medyo bago lang pala, no? At year 2020. Okay. At kayo rin pala ay mukhang into rin kayo, public service, ha? Sa Tunasan, Muntinlupa. Yes, sir. Kayo ba ay SK counselor? Apo. Oh, okay. At saka mukhang nagtuturo din. Hanggang ngayon po ba ito? Sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa? Apo, sir. I am po currently SC Kagawad po ng aming barangay Tunasan City of Muntinlupa. And also po, binigyan ng pagkakataon po na maging instructor po sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. Ayun, ako, medyo busy kayo, no? Also into public service. Maraming salamat, ano? At kayo ay isang entrepreneur din, ano? Isa rin kayong negosyante at meron kayong patok na negosyo. At pero tingnan po muna natin, ano bang inaral po ninyo nung estudyante pa kayo bago kayo pumasok sa professional life ninyo? Okay po. Nag-aral po ako o nakagraduate po ako ng Bachelor of Science in Business Administration po, na major in Operations Management po. Batch 2019, nakagraduate po ako. And now po, ako po ay nag-aaral po ng master's degree ko po, Master's in Public Administration po. Ayun, talagang tuloy-tuloy, ano? Ang pagsisika, pag-aaral para makalingkod, ano, sa ating mga kababayan. Okay, yes. Sir Ervin, ano, itong negosyo nyo ay maganda, napapanahon at syempre kailangan natin ng malinis na tubig. Pero paano pumasok sa isip nyo na ito ang gagawing business? Of course, it's very obvious na kailangan natin ng tubig, ano? Pero meron ba nag-suggest sa inyo? Bakit itong na-prioritize nyo na gawing negosyo? Okay po. Actually, sir, high school pa lang po ako. Dalawa lang po yung gusto kong maging negosyo. Yun po ay ang maging rice dealer po at saka pangalawa po itong water station. Bukod po sa essential po ito na so ito po talaga kasi yung kailangan ng mga tao at ito po yung mga business din na endless po yung ating mga consumer or ating mga customer. Kaya po, ito po talaga yung naisip kong business po. Kahit po sa murang edad po, sa awa po ng Diyos, binagbigyan po ako ng pagkakataon na maitayo po itong unang business na to. Yes, nako, salamat at syempre marami kayo natutulungan mga kababayan. Ngayon, nung inisip nyo at inumpisaan na itong negosyo na ito, no, H2O Purified Drinking Water, itong business na to, paano ba ginawa nyo yung setup dito? May sarili na kayong office? Meron kayong sariling water station? Paano po kayo nag-umpisa?
Ayun po sir, siyempre po sa pag-uumpisa po ng business po, kailangan po natin kumuha ng gumawa po ng studies tungkol po dito. Yan po yung business plan, feasibility studies po. Actually po, ang tinuturo ko po ngayon sa kolehiyo is entrepreneurship mind tsaka Mhm. entrepreneurship management. Yes, So okay. inline din po talaga sa business. Mhm. So, nagkaroon po muna ako ng pagpaplano, na habang pagpaplano kung paano po i-execute 'to at, yung pong mga ibang mga pag-aaral po patungkol po sa pagpapatayo po ng water station. Meron po kaming sariling water station, refilling station po. Okay. So, ibig sabihin, nagpa-set up kayo niyan. And then, ano bang ideal size niyan? Kailangan may minimum area ka para makaset up ka ng water station o water refilling Opo. station. And then, may minimum na number ng tauhan ba kailangan dyan? Opo. Opo sir, meron po as per required po ng aking supplier ng mga machine. Yun nga po, kasama ko po sa pagtayo po nito yung Wilshire Company po or tatawag po namin na Wilshire Family. Sila po yung initial supplier po ng mga machine at mga equipments po tungkol dito. Nire-required po nila na at least 15 pataas po na square meter yung pinaka-area mo doon sa Mhm. mismong station. And you have 2 to 3 po na tao para po maging manpower po nung buong station. Ayun. Okay. So, yan, magandang umpisa. Pero nag-umpisa kayo 2020, panahon ng pandemic, ano? Bagamat hindi sobrang umpisa, pero may challenges na. So, itong mga tao ninyo last year, ngayon malapit na kayo mag-isang taon, ay nandyan pa rin sila? O nakapagpalit na ba kayo o dumagdag ang mga tauhan? Yun po. Actually po, thankful po ako kasi very supportive po yung family ko. Actually po, yung mga tao ko is yung part po ng pamilya ko, yung mga kuya ko, pamangkin ko po, tsaka ate ko. Sila po yung mga namamahala habang po Mhm. ako nagtatrabaho sa opisina at nagtuturo po sa pamantasan. At the same time, ginagampanan ko po yung tungkulin ko bilang public servant. Sila po Mhm. yung pinaka nagmamanage po yung pinaka Ayun. routine po nung Mhm. pag-deliver. Ako lang po yung sa management, yung mga internal rules po like yung mga accounting part, yung pag-aasikaso po ng mga papers, ako po yun. Yun, ako talagang ang ganda ng teamwork pala ninyo at family business pala to. Basically, tulungan, ano? At napakaganda niyan. Siyempre, saan pa ba tayo pupunta kundi sa ating family, ano? Bagamat it's also good to hire ang ibang tao. Pero ang maganda, may nabagit kayong delivery, ano? So, ibig sabihin na kayo ba ay nag-rent o bumili ng mga motorsiklo? Paano kayo nagde-deliver ng inyong tubig? Ayun po. Meron po kaming binili na what we call kolong-kolong po, yung Mhm. tatlong wheels po na Ay, lagayan oo. po ng mga water para po ma-deliver po sa mga nearby resident po namin yung mga sa water po, water gallon. Ayun, okay. At siyempre, investment din yung mga lalagyan na yan, et cetera, no? Mga kagamitan. Ngayon, tingnan po natin yung mga patok, mga pambato dito sa inyong business. Ano ba yung ilan dito, no? At saka yung mga ibang strategies po ninyo. Opo. Actually po, ang water naman po, always patok naman po talaga yan kasi Mhm. essential need po talaga ng Yes. mga tao. So this time po, ang strategy po na ginawa namin sa yung ilang buwan po namin na opening, no, to encourage po, mahikayat po namin yung mga tao na maging part po ng business, na maging customer po namin is yung strategy po na sa pricing na magkakaroon po sila ng libreng 1 galon kapag na-reach po nila yung number of gallons, like for example po 5 gallons, meron pong libreng isa sa halaga Mhm. pong 20 pesos na Mhm. galon. So, usually po kasi ang pinaka-standard benta po sa 1 galon is 25. For this tao po, 20 pesos lang. Plus kapag nakalima ka po, meron po kayong libreng 1 galon. So, ayun po yung strategy. Pangalawa po, yung mga friends. So, yung mga Mhm. word of mouth po from the friends, connection po sa ibang mga tao, mga kaibigan po ng kaibigan. So, sila po Mhm. yung mga kaibigan na sumusuporta po to sa small business na to para po dumami po yung mga customer na meron dito po. Ayun, okay. Siyempre, maganda yan, ano? Kailangan mas marami nakakaalam. Mas mabuti, talaga maasahan ang word of mouth pa rin, ano? At siyempre, bagamat siyempre marami ng competition din yan, di ba? Marami ding nagnenegosyo ng drinking water, no? O purified water. So, ano pa ba ang patok diyan, ano, sa inyong ginagawa? Kasi, di ba, iba-ibang klase ang tubig kung tutuusin. Merong alkaline water, may purified, may drinking. At anong tubig ba ang pambato ninyo?
Ayun po, actually po, yung aking pong um, machine po ay 25 stages po. 25 stages filtration na nagpo-produce po ng purified water. So only purified water lang po yung pinoproduce niya. So 25 stages, ano? So, ano ba ito? Parang reverse osmosis ba yan? At, Reverse osmosis po. oo, no? So, yun ang sa konting alam ko sa ganyan is that, yun nga, malinis nga ang tubig, ano? At talagang ma-assure na kahit papano ay siyempre maayos sa ating katawan. At siyempre naalis ang impurities. Okay. So, pero yung kapag kasi pwedeng sabihin ng iba, parang sobrang linis yan eh. Ano ba sinasabi nyo? Pag may nagtanong na ba sa inyo, sobrang linis ang tubig na yan, parang hindi na yata healthy yan. Meron bang ganon na comment ang kliyente nyo? Wala naman pong ano, na yun lang po kasi ang naging pong comment ng mga tao, masarap po yung water na produce po ng machine. So malinis po, masarap po, kaya po gustong-gusto po nila. Ayun. Okay, would you say na competitive? Pambato rin ang presyo ninyo? Opo. Yun nga po sir, sasabi ko nga po, 20 pesos po per gallon yung price namin. Sa mga reseller po, natawag po natin ng mga reseller, yung may mga ano po, meron pong mga tindahan, sila po yung mga reseller po namin. Okay. So, binibigyan po namin sila ng 10 plus 1 po, na every time nakukuha sila ng 10 pieces of gallon, meron po sa libreng 1 para sa mga reseller po natin. Ayun, so 10 plus 1. Yun ang inyong parang concept, ano? Reselling. Mabuti, ano? Meron ding reselling concept. Merong income opportunity sa mga kababayan natin, ano? At yung bang, ano nyo, no? Yung pag-deliver sa mga kliyente nyo, sa mga customer, ay ano ba, yung saan na yung pinakamalayo na inabot from your place Opo, ng actually mga po, customer? ang pinaka-na-reach po namin, yung Barangay Potatan. Pangatlong barangay po mula po sa amin, yung pinaka-malayo po na-reach po namin. Aba, malayo na rin yun. Normally, within the barangay lang no? Kasi may sa bawat barangay, meron namang refilling station. Opo, napakadami pong water Oo, station sa mga barangay. totoo yan. At syempre, dahil nga tubig at ang assumption dyan, everybody drinks water, which is totoo naman. Kaya marami sa paligid, pero dumadayo pa sila, umorder pa sila sa inyo, no? Ang isang pamilya ba, na-observe nyo ng average, ano? Yung, di ba may 5 gallons na normally kulay blue yan, ano? Apo. Gaano katagal yon sa isang family? Let's say mga 4 yung tao sa pamilya, 4 o 5. Actually po sir, depende po sa season. Ang pinakamalakas po na season po ng mga water yung summer season po kasi medyo mainit po yung panahon. More ano po inom po ng water. Siguro po kung base po dun sa estimated po sa isang galon po para po sa 4 na pamilya, siguro po mga 1 and 1/2 day po na makukonsume po nila yung isang galon. Okay. Depende po sa gamit. Oo, okay. So, siyempre, more or less, yan ang kailangan isa sa pag-aralan, ano, para malaman yung flow, ano, at saka yung kung gaano karaming ma-order, at siyempre, malalaman nyo gaano karaming kailangan i-produce, ano, na maayos na tubig. Ano pa ba ang pambato ninyo, no? Mga patok sa inyong business na ito? Ayun po, yun nga po, mga H2O po, actually, nagkaroon pa ako ng survey to establish po yung pangalan. Siyempre, very generic po, H2O water po. Yes. So, ngayon po, ang ginagawa po namin is, nagkaroon po kami ng mga freebies po para po sa mga active reseller po namin. So, ngayon po, mas better po ngayon ng nangyayari is, nagkakaroon po may mga bago pong mga customer, magiging reseller po para po na mas lumawak pa po yung ating business o yung ating pag-supply po, no. Hindi lang naman po tayo nagnenegosyo dito. Tayo po ay nagbibigay din ng mga panghanap buhay po ng mga ating mga kaibigan, mga ating mga kababayan po kasi sila po yung mga reseller din o nagbebenta rin po ng water. Yes. Okay, tinuturuan na rin ba ninyo? Kasama ba yan sa pambato ninyo, yung pagtuturo sa reseller para mas effective na makakabenta sila ng tubig? Yes. So, tinuturuan nyo rin sila with the right kind of training.
Yes po, actually po verbally lang po or Mhm. minsan through chatting lang po yung mga advices namin kung paano po yung pag-strategy na pagbenta po ng water kasi good things boost din sa kanila yon, mas nadami po yung customer nila. Pangalawa po sa amin din kasi mas marami yung kukunin nilang water kung magiging maayos po yung mga marketing strategy na meron po sila. So through chat and ano lang po, advices kapag nakikita po, mga Mhm. ganyan, mga accidentally happen, mga sharing lang po. Okay. And then, ano pang ibang ginagawa ninyo bilang strategy sa inyong business? Ano pang ibang strategy ninyo sa business ninyo, mga pambato? Ayun po sir, actually, ngayon dahil po malapit na po ulit yung magkakaroon po ng election for 2022, no, mas marami po yung chances na makakuha po ng customer. Lalo na po yung mga bottled water, yung mga galon po na blue na pinamimigay po sa mga kababayan po nila. So ngayon po, ang strategy po namin na ginagawa namin, kinakausap po namin yung mga prospect po ng mga customer, yung mga customer na possible po na maging main ano po namin, susupplyan po para po sa darating na election kasi medyo po marami po yung gagawin nilang manpower. So Mhm. more chances din po na kailangan nila ng water. So actually po yung patok po doon is yung water nga mismo po, yung serbisyo na meron kami. Yung Mhm. quality po na serbisyo na binibigay po namin sa mga tao po na aming mga customer. Pangalawa po, yung malinis at makalidad po na water. Kagaya nga po nung aming tagline na for a better quality of life, always, ay mag-H2O na. Ganun po. Ayun, ako. Maganda yan, ano? Siyempre, magandang epekto sa kalusugan, ano? At ito namang sa, ano, meron kayong manpower na sabi mo, sa ngayon, mga kamag-anak ito, part of the family. So, paano minamaximize yan? Yung ginagawa niyong teamwork, ano? Dahil ikaw ay may work ka, may public service ka pa, and paano bang usapan niyo dyan at eventually pag lalaki pa kayo sa inyong business? Okay, sige. Tuloy natin yun, ano? Dun sa maximization of manpower, ayan, kamusta ang inyong ginagawa dyan para eventually pag lalaki pa kayo ay paano ang ginagawa ninyo sa paghahawak o pag-train ng manpower? Ayun po, actually, kagaya po nga nasabi ko, yung manpower po na meron ako, yung family ko rin po. Kaya hindi ako na medyo nahihirapan. So ngayon po, once na po na mas lumaki pa po itong business na to, ito na po yung chances na mag-hire po pa po ng ibang tao na pwedeng mag-handle po dito sa business na to para po mas mabilis natin may ipadala yung po yung serbisyo po dun sa atin mga customer. Okay, ano naman pambatong paraan ninyo para maging maganda ang ugnayan ninyo sa mga customer, no? Yung paraan ng communication ninyo. Paano ginagawa Okay niyo dyan po. kumpara sa, siyempre, From maraming the very start competition? po sir na nagkaroon po kami ng business, no, nag-create na po kami ng group chat on Facebook at meron po kaming page sa Facebook din po. So medyo ang mas mabilis pong way kasi dati po ang old system, text lang po, pa-deliver po kami ng water dito. Pero Oo. this time po mas mabilis po yung communication through Messenger, Messenger group po. So nandun po lahat ng reseller ng H2O po. So pag meron po silang kailangan na rin magpa-deliver, mag-message na po sila sa GC. Tsaka yun po yung time na pupuntahan po ng mga driver tsaka refiller po namin to get the empty gallon. Okay, paano bang ginagawa ng mga reseller niyo dyan? May deposit ba sila? How do they Wala become? po. Bibili sila ng 10, ano? So, Meron libreng isa. pag gusto niyo pong maging reseller, sila po ay may 10 agad na galon para po yun yung panimula po nila para po maging para po sa business na to. So at the same time, kapag sila ay reseller, ang naalala kong amount na sinabi mo, 20 pesos, ano? Ayan, Sir Irvin, tuloy po Sige natin, po. ano? Yung tungkol dun sa 5 gallons ninyo, no? And then, bibigay na po ninyong mahalagang tip bago yung contact details. Balikan natin yung 5 gallons sa binabanggit nyo. Ayun po, actually po yung 5 gallon na binabanggit ko po is yung opening po namin yon nung kami nag-opening na kapag naka 5 gallon po, meron silang 1 free gallon. Lahat Mhm. po yon, wala pong category kung reseller or distributor ka. Basta kayo po ay makabili ng 5 gallon sa water station namin, may libre po kayong 1. Doon naman po sa reseller po namin, until now yung regular po namin, na once na maka 10 gallon po sila, meron silang laging libreng isa. Mhm. Yun po. Yun, okay. Ano po ang tip ninyo sa mga baguhan negosyante na mga kababayan natin?
Ayun po, tip ko lang po, lagi ko naman po sinasabi kahit even po sa mga friends ko at mga estudyante ko po na ang pagbi-business po hindi po madali, no? May mga challenges tayong may encounter. Pero po, yung challenges po na may encounter po na yun po yung magiging lesson para po mag-push through pa po yung business. Regular po lang po talaga or normal po talaga yung ma-encounter tayo ng mga problema. Kaya nga po yung sa business po, no, usual po talaga yung pagte-take po ng risk. So, yun na lang po yung sarili niyo po na kapag po naka-encounter po kayo, mas galingan pa po, mas sipagan pa. Kasi po, yun po yung mag-aahon po sa atin sa business po natin. Yung masipagan po. Naku, maraming salamat for that. At saka yung contact details po ninyo, Sir Ervin Arsiaga. Ayun po, yun nga po, ako po si Ervin Arsiaga po, ang may-ari po kasama po yung mga friends ko, may-ari po ng H2O Water Refilling Station. Kung gusto niyo po ay mag-PM or tumawag po para magpa-deliver, kontakin niyo lang po yung 0926-3457-148 for Globe po, and for Smart naman po, 0946-980-4918. So, para po, for the better quality of life, mag-H2O na. Ayun, ako, maraming salamat. Bago mo nyo ibaba ang phone, pasalamat lang tayo sa lahat ng mga tumutok sa Pilipinas, sa iba't ibang bansa. And of course, sa mga prayer partners natin at ministry partners, iba yung ating donors sa FEBC. Ayan, ministry. Salamat sa mga tumulong sa atin sa Bukidnon Spirit Site, sa lahat ng mga PA natin, mga project, at yung mga kasama sa RTV. And of course, sa mga engineer natin. Salamat din sa ating panauhin. Ako po si Lemuel Rainier para sa programang Patok sa FEBC Radio TV. Patok! Listahan ng mga hit, pop at swak sa panlasa ng masa. Patok! Lahat ng the best, pasok! Patok!